So isinasagawa po ngayong araw ang pagtuturok, pagbabakuna para sa anti-flu. At ito po inisyatiba ng Provincial Health Office. Kaya kakapanayamin po natin si Doc. Hi Doc, good morning po. Biglang on the spot ano. Ano po itong initiative nyo na ito ng PHO? Kwanto para sa para sa mga anti-flu to, para sa mga empleyado at saka sa senior citizen. Okay. Ng probinsya. Siyempre, inuna natin yung mga taga-Kapitolyo. Saka yung mga kaagapay ng provincial government. No? Tulad ninyo, na mabigyan ng protection at serbisyo for the services na nire-render natin para pareho sa probinsya natin. Ilan po yung inaasahan natin ng mga beneficiaryo nitong programang ito? Na ang provincial government ay nag-purchase ng mga 600 vials ng anti-flu. And then yung Department of Health nagpadala ng another 1,000 doses. So more or less may 1,600 tayo na ituturok sa mga senior citizens. Sinama ko rin yung ilan sa PWDs at saka syempre yung mga vulnerable employees ng kapital. Ano po ba yung kahalagahan ng pagpapaturok o pagbabakuna ng anti-flu? Yung common cause kasi ng pneumonia ay yung flu yung virus nagpo-cause din ng flu, no? That's one of the causes ng pneumonia na viral ang etiology. So may kagapay nga yan yung anti-pneumonia na yun din ang most common cause ng bacterial pneumonia sa adult population. So pag nagturo ka ng anti-flu at anti-pneumonia, syempre protektado ka dun sa most common causes ng pneumonia sa adult population. So yun yung important. Pangalawa, dahil nga dun sa may COVID tayo hanggang ngayon, yung COVID vaccine, ang isang complication is superimposed pneumonia, either bacterial or another virus. So pwedeng tamaan yung mga may COVID ng pneumonia na ang etiology ay yung piniprevent ng mga vaccine na tinuturok natin. Dok, inaasahan daw po ba na sa mga barangay ay magkaroon ng kaparehas na inisyatiba ang PHO? Actually, yung allocation ng DOH sa atin, may allocation ng mga RHU na sa 6 na bayan, no? At yan ay inallocate na actually ng Provincial Health Office at dinaan dun sa rural health units. So, bahala na yung rural health units na mag-prioritize kasi we cannot cover everybody. So, bahala na sila na mag-prioritize kung sino yung unang tuturukan. May tanong po dito si Ma'am Sosan Solas. Doc Jerry, kasama daw po ba yung mga teachers dyan? Ang inuna nga natin muna ay yung senior citizen kasi nga most vulnerable sila. Sector. Then yung mga ilang PWDs na vulnerable din, may mga comorbidities, sinama natin yun. At yung mga frontliners ng Kapitolyo na especially those na may mga comorbidities, syempre yung mga seniors din. Sige po. Mensahe po sa ating mga kababayan, patuloy na pag-iingat sa kabila ng pandemya. Yan, so hindi pa tapos ang COVID, although sa ngayon, as I speak now, may 2 kaso na lang tayo dito sa Marinduque. Yung profile ng province in the last 3 months ay maganda, so hindi natin inaasahan yung problema ng COVID in the future, and hopefully mawala na nga ito dito sa ating lalawigan. Nonetheless, kung titingnan naman natin yung vaccination program natin,
we have reached yung herd immunity dito sa probinsya. So it's good news for everybody. Pero yung booster kasi, yung booster dose, medyo mababa ang performance natin. Ang ibig sabihin kasi, kailangan natin magpa-booster dahil nagwi-wane yung bumababa yung antibodies after 6 months. Hanggang ngayon, yun pa rin ang findings ng WHO at ng mga ilang authorities ng mga bansa, US, United Kingdom, Canada, pare-pareho ang sinasabi nila na after 4 to 6 months bumabagsak yung antibody. So yung booster ho, para mapataas ulit yan at para ma-increase ulit yung ating protection against COVID. Yan po si Dr. Gerardo Jerry Caballas, ang head ng Provincial Health Office o ng PHO. So once again, sa lahat po nating mga kababayan, kasalukuyan pong isinasagawa dito sa opisina ng PHO yung anti-vaccine, anti-flu, pagbabakuna para sa anti-flu. So mamaya ho, kasama pala natin ng po sa akin kanina, ang nag-BP sa akin si Ma'am Aisel from PHO. So, naka-live po tayo. Thank you, Doc Jerry. As usual, my favorite ito, laging kinakapanayam. Kasi pag siya po ang aking kinakapanayam, ay hitik na hitik sa kaalaman ng ating mga kababayan. So, salamat din po sa pag-asikaso sa atin dito. Si Ma'am, ano po pangalan niyo po? Ma'am Lilia. Ma'am Lilia. And busy-busy po sila dito. So, ako po'y pagkatapos ay ayun na pala, turukan na po pala. Doon na po yung next na turukan. So, yan. So, pakita lamang natin. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Yan. Right. Pakita mo na ako. Para makita nila na ako yan. Masakit mo. So, ako po ang next na makunahan. COVID, mahalaga po na bawat isa ay nakulado para ligtas Pilipinas. Gusto mag-assist po. Nakita ka. Sagaling mo ba? Si Ma'am Crisel. Kasama siya dun sa documentation. Live po ito ha. Si Doc din kita mo yung doktor pala nagpapabibili. Nala ako sila nagagamit yung sarili nila. Bilis lamang. Mabilis lamang po ang pagbabakuna sa atin. Wala pang 1 minute, seconds lang. Wala pang sakit. Ay, pala may card. So pagkatapos ito ay mapapinahan ng anti-flu. Meron tayong UH. Sena. Bakunado si Lolo at Lola Iwas po. So, dahil ako po ay junior, siya po ay senior, pwede nang pagsama Approve! ang bakuna. Alright. So, ilan ang bibili mo? 110 over 80. Healthy. Iba rin pa siya ng flex. Marcel, thank you daw. Alright. Ayan, so si Doc naman yung asa lang para sa